Sabi ng nakakarami na ang kabutihang loob ay dapat nililimitahan. Hindi dapat ito basta-basta na lamang ibinibigay kung kanino o kung sino-sino lang. Dahil madalas, ang sukli ng kabutihang loob mo ay ang siyang ikakapahamak mo pa mismo. Subalit bilang isang lumaki mula sa maayos at magandang pamilya, ay bukal sa loob kong ibinibigay ang kabutihang tulong ko sa mga taong nangangailangan nito nang walang anumang kapalit. Ngunit tama nga ang nakararami na hindi sa lahat ng oras ay mabubuti din ang taong matutulungan mo. Dahil sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang mismong nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Bago ko simulang ibahagi ang kwento ng karanasan kong ito, ay nais ko lang muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw, Sir Mark. Maging sa lahat ng inyong masusugid na mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Boyet. Edad 50 na at kasalukuyang naninirahan dito sa lungsod ng Maynila at nagtatrabaho bilang isang tsuper ng jeep. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay kong karanasan, kasama ang butihin kong may bahay, na hindi ko malilimutan magpakailanman. Dahil ang karanasang ito ay nag-iwan ng matinding kilabot at bangungot sa buhay ko. Bale 2 magkasunod na karanasan namin ng asawa ko ang ibabahagi ko sa inyo, mga kasandata. Tandang-tanda ko pa, taong 1990 nang mangyari ang kaganapang ito, nang bumiyahe ako sa isang liblib na lugar sa Nueva Vizcaya. Nang mga panahong yun, ay pagmamaneho ng jeep sa lungsod ang ikinabubuhay namin nang bago ko palang naasawang si Nancy. Minana ko pa sa aking ama ang jeep na minamaneho ko para kumita ng pera at masalba ang pang-araw-araw naming gastusin ng asawa ko. Lalo pat nag-uumpisa pa lamang kami sa buhay mag-asawa. Nang maikasal kami ng asawa ko, ay minaigi naming bumukod na kaagad. Nang sa ganon, ay magkaroon kami ng kalayaang gawin ang lahat ng nais namin, nang walang ibang nakikialam o namumuna sa amin, maging mga kapamilya pa man namin yan. Kaya naman iniregalo ni Itay sa akin ang jeepning matagal na niyang pinagkakakitaan panghanap buhay sa aming pamilya. Nagawa pa itong tanggihan ng asawa kong si Nancy dahil sa pagkahiya niya, at masyadong malaking regalo yon. Gayong hindi naman grande ang kasal namin. Subalit nagpumilit ang aking ama, at nang magkaroon daw kami ng panimula sa pagsasama namin, hindi ko naman na natanggihan pa ang aking ama, at pagmamaneho lang din ang alam kong hanap buhay na makakabuhay sa pamilyang bubuuhin namin ng asawa ko. Sigurado kayo, Tay? Papaano naman po ang hanap buhay ninyo? Nag-aalangang tanong ko. Huwag ka nang mag-alala sa amin, anak, at masyado naming napakinabangan ng jeepning yan. Oras na para manahin mo na yan at alagaan mong mabuti yan. Matagal na panahon pa ang buhay niyan. Natatawang tugon ni Itay. Kasunod nun ay ang pagtapik sa balikat ko at sinabing, maya-maya lang ay parating na ang bagong jeep na binili namin ng nanay mo. Kaya huwag ka nang magdalawang isip at mas maganda naman ang gagamitin ko kaysa dyan. Mapang-asar pa nitong dagdag. Ilang sandali nga lang ay dumating na ang jeep na sinasabi ni Itay. Minamaneho ito ni Mang Kadyo, ang matalik na kaibigan ni Itay sa paradahan ng jeep. Napakamot na lang ako sa ulo nang makitang kumikintab ba ito sa pagkabago, at talagang napakaganda. Ipinirada ni Mang Kadyo ang jeep sa harap mismo namin ni Itay at pinalupa-lupa ng mahina ang unahan. Napakaganda ng makina nito. Napakaganda pa ng pagkakayari. Nakangising wika ni Mang Kadyo.
Alam namin ng inay mo na dadating din ang araw na mapapasayo ang jeep natin. Kaya heto, pinaghandaan talaga namin to. Hindi ba ang ganda? Masayang wika ni Itay. Napailing na lamang ako at napangiti sa galak ni Itay nang makita ang bago nilang jeepney. Matapos ang araw na yon ay tuloy-tuloy na ang pamamasada ko. Madalas man gabihin at nasa biyahe ay hindi ko naman nakakaligta ang gampanan ng pagiging asawa ko kay Nancy. Paunti-unti ay nakakapundar na kami ng kagamitan namin at nakakaraos naman sa pang-araw-araw. Kahit na hindi ganoon kalaki ang kinikita ko sa pamamasada ay ayos lamang sa aking asawa at wala itong reklamo. Madalas kasi ay nililibre ko na lamang ng sakay ang mga pasaherong may edad na at mga may anak na sanggol pa. Maging ang mga buntis ay hindi ko na din pinagbabayad pa. Iniisip ko kasi na mas kailangan nila yon kaysa sa amin. Lalo na't mahirap ang buhay may anak na ilalabas pa lamang sa mundo. Danas ko kasi ang mag-alaga ng mga sanggol at kita ko ang hirap at pagkayod kalabaw ng aking ama noong maliliit pa lamang ang mga kapatid ko. Kapag matatanda naman ang sumasakay, ay naaalala ko ang lolo at lola ko. Kaya madalas ay libre na lamang ang mga ito. Sa awa ng Diyos, ay hindi naman kami nakaranas ng kakulangan ng aking asawa. Masaya at masagana ang pagsasama namin. Siguro ay dahil na din sa pinalaki ako ng aking mga magulang sa kasabihang, kung kabutihang loob ang ipapakita mo sa iba, ay doble pa ang sukli nito sayo. Kaya naisip kong gayon na lamang ang balik na kabutihan din nito sa akin. Hanggang sa isang araw, ay sinalubong ako ng napakagandang balita pagka-uwi ko ng bahay galing sa pamamasada. Tuwang-tuwa ang misis kong sinalubong ako at sinabing nagdadalang tao siya. Nang malaman ko yun ay tanggal talaga lahat ng pagod sa katawan ko. Dahil sa matagal na naming ginustong magkaroon ng anak. Talaga? Nagdadalang tao ka na? Paninigurado ko sa kanya. Oo, Luis. Galing ako kanina sa klinika kaninang umaga. Kaya pala madalas ang pagkahilo at pagsusuka ko. Buntis pala ako. Tugon niya sa akin. Sa wakas, magkakaanak na tayo. Masayang bulalas ko sa kanya. Magmula nang mapag-alaman kong totoo ngang nagdadalang tao na ang asawa ko, ay doble-doble pa ang pagkayod na ginawa ko. Kumita lamang ng pera. Umaga at gabi na ako namamasada. Kahit nga may bagyo ay namamasada pa rin ako. Subalit kahit anong kayod ko ay tila ba hindi pa rin sumasapat sa amin ang kinikita ko. Kakarampot lamang ang naitatabi namin sa tuwing uuwi ako ng bahay mula sa pamamasada. Madalas na rin kasing magkaaberya ang jeepneng minamaneho ko. Hindi naman kasi maipagkakailang may katandaan na rin ito. Sapagkat hindi pa ako naipapanganak ay buhay na ang jeepneng yon at umaandar na. Pero kahit madalas na itong masira ay tuloy pa rin ang pagpapasakay ko ng libre sa mga matanda at mga buntis. Para kahit papaano ay nakakatulong pa rin ako. Isang araw nga nun, nasa kalagitnaan ako ng pamamasada nang tumirik ang makina ng jeepneng pinapasada ko. Umusok talaga yon. Mabuti na lamang at nagkataong may bumababa sa tabi ng oras na yon. Kung kaya walang disgrasyang nangyari. Bago ko pa man kasi napaandar ang makina ay umusok na ito. Halos puno pa man din ng pasahero ang jeep ko ng araw na yon. Dahil sa tuluyan nang hindi ko na napaandar ang makina, ay nagsibabaan na ang iba kong mga pasahero. Ang iba naman ay naintindihan naman ang sinapit ko at pinara ko na lamang sila ng jeepneng malilipatan nila. Ako na din ang sumagot sa bayad nila dahil nga hindi pa sila nakakarating sa paroroonan nila ay nasiraan na ang jeep ko.
Ngunit ang isang matandang babae ay narinig ko pang nagwika ito na nagpapintig pa ng tenga ko bago pa man siya bumaba para sumakay sa jeepning na para ko para lipatan nila. Pesteng buhay to. Kaya naman pala hindi na nagpapabayad eh. Sira-sira naman pala tong sasakyan na to. Masabi lang na mabuti sa mata ng iba eh, malala naman pala ang kapalit. Ilang kanto na lang ang layo ko sa bababaan ko, papalakarin pa ako. Hindi na naawa sa matanda. Yaw-yaw ng matanda nang makababa siya sa jeep ko. Ano hong sabi niyo, Manang? Sita ko sa kanya. Itong pesteng jeep na to, sana hindi na yan maayos nang hindi na makapamirwisyo ng ibang pasahero. Bulyaw pa ng matanda sa akin at hinampas pa ng payong niya ang ilawan ng jeep ko. Dahilan para mabasag yun. Dahil gawa lamang yun sa manipis na salamin. Sasagot pa sana ako sa matanda. Mabuti na lamang at napigilan ko ang sarili ko. Kaya naman humingi na lamang ako ng paumanhin sa mga naging pasahero ko. Kahit na libre kong pinasakay ang matandang babae sa jeep ko, ay ako na mismo ang nagbayad sa pamasahe niya nang sumakay siya sa jeep na pinara ko para malipatan nila. Alam ko naman kasing hindi lahat ng tsuper ay tulad ko na nang lilibre ng sakay. Marami sa mga kasamaan ko ang hindi yun ginagawa. Dahil sino nga naman ang manlilibre gayong pawis at buhay ang puhunan mo sa pamamasada sa kalsada. Lumong-lumo ako nang makauwi sa bahay namin ng asawa ko kinagabihan. Nising kong duling ay wala akong naiuwi dahil abunado pa ako at mahal ang pagpapagawa ng makina ng jeep. Dahil sa napagod ako maghapon at matapos namin kumain ng asawa ko, nagpahinga na agad kami para sa panibagong araw na kakaharapin kinabukasan. Habang nasa kasarapan na kami ng pagtulog, ay naalimpungatan ako nang maramdaman kong hindi mapakali sa kinahihigaan niya si Nancy. Panay ang baling nito at hanap ng pwesto niya. Ilang sandali lang ay tuluyan na akong ginising ng asawa ko at sinabi nitong nahihirapan siyang makatulog. Nang tanungin ko siya kung bakit ay sinabi niyang naiinitan siya. Nakita ko namang pinagpapawisan talaga siya. Kaya naman bumangon ako para ikuha ng maiinom na tubig ang asawa ko para maibsa ng init na nararamdaman niya. Tinulungan ko na rin siyang magpaypay sa sarili niya. Lumipas na lang ang ilang minuto ay naiinitan pa rin siya. Kaya naman naisipan kong buksan ng kaunti ang bintana ng silid namin. Nang sa ganoon ay may pumasok na hangin. Nang mabuksan ko na ng kaunti ang bintana, ay bumalik na ako sa pagkakahiga. Habang si Nancy ay nagpapaypay pa rin sa sarili niya. Nang malapit na akong lamunin ng antok, ay bigla lamang akong napatapik sa ilong ko. Nang makaamoy ako ng napakabahong amoy, na parabang may patay at nabubulok na daga sa paligid. Sa sobrang baho nga nun ay napabalikwas ako ng bangon. Nakita kong nakatulog na pala ulit ang asawa ko. Kaya inayos ko ang kumot niyang bahagya ng natanggal sa may tiyan niya. Habang inaayos ko ang kumot ng asawa ko, ay mas lalong patindi ng patindi ang mabahong naaamoy ko at masakit na yun sa ilong. Maya-maya lang din ay nakarinig ako ng kumakalabog sa dingding ng labas ng bahay namin. Tila may kung anong hayop na bumangga doon. Kasunod nun ay nakarinig ako ng mahihinang paghangos sa paligid na parabang ang lalalim ng pinaguhugutan ng hangos na yon. Dahil sa mga narinig ko ay nakaramdam ako ng kilabot at kaba sa hindi ko malamang dahilan. Naninindig talaga ang mga balahibo ko sa katawan. Pakiwari ko kasi ay bumubulong na lamang sa tenga ko ang kakaibang tunog na naririnig ko. Dahil hindi na bago sa akin ang mga usapin patungkol sa aswang, ay hindi na ako mapakali
at baka may nakapasok na sa loob ng bahay namin. Hanggang sa dumako ang paningin ko sa bintana naming nakabukas. Sa maniwala kayo o hindi, Sir Mark, ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ko ang kalahati ng ulong mula sa labas ang nakasilip doon. Dilat na dilat ang mga mata nitong nakatitig sa asawa kong natutulog. Dahil sa gulat ko ay pabagsak kong naisara ang bintana namin. Madali ko itong isinaradong maigi at pagkatapos ay kinuha ko ang itak na nasa ilalim ng higaan naming katre. Agaran akong lumabas ng bahay para harapin ang nagmamay-ari ng ulong sumilip sa bintana namin. Pagkalabas ko ng bahay ay nakita ko ang isang bulto ng taong nagkukumahog maglakad papalayo sa bahay namin. Kitang-kita kong iika-ika pa ito. "Kung sino ka man, anong kailangan mo sa amin?" Sigaw ko at tinangka ko pa itong habulin. Ngunit bago pa man ako makatakbo papalapit sa taong yon, ay natigilan ako nang bigla itong humarap at nakita ko ang matandang babaeng humampas ng payong sa likuran ng ilawan ng jeepney ko. Kitang-kita kong nanlilisik ang mga mata nitong namumula dahil sa tinatamaan ito ng liwanag na nagmumula sa ilaw ng poste. Nang mapagtanto kong tama ang nakikita ko, ay nakaramdam ako ng galit at pinagmumura ko ito. Akmang hahabulin ko na sana siya nang bigla na lamang tumakbo ng mabilis ang matanda. At pagkalampas nito sa posting may ilaw, ay hindi ko na siya nakita. Bagkus ay isang napakalaking pusang kulay itim ang naaaninag kong tumatakbo palayo sa kinaroroonan namin. Nang mapagtanto kong aswang ang matandang yon, ay hindi ko na siya tinangkapang habulin at baka ano pang mangyari sa asawa ko kapag iniwan ko ito. Nanindig talaga ang mga balahibo ko ng mga oras na yon at nag-aagaw ang kilabot at galit na nararamdaman ko. Sa kadahilan ng ako na ang nagbagandang loob na ilibre ng sakayang matandang yon, ako pa ang gagawan ng katarantaduhan. Pagkabalik ko sa loob ng bahay namin, ay inaabangan na pala ako ng asawa ko at nagising ulit siya dahil sa ingay na nagawa ko nang pabagsak kong naisara ang bintana ng silid namin. Takang-taka si Nancy kung bakit may bitbit akong itak at sino ang kaaway ko sa labas. Hindi ko naman sinabi pa sa asawa ko ang tunay na dahilan para hindi siya makaramdam ng takot. Sinabi ko na lamang na may pusang gala ang hinabol ko sa labas dahil nagnanakaw ito ng pagkain namin na tinakpan sa mesa. "Wala naman tayong pagkaing naiwan sa mesa ah." Takang tanong pa ng asawa ko. Napatingin naman ako sa mesa at nakita kong wala nga pala kaming pagkain sa mesa na natira. Basta, halika na at magpahinga na tayo." Pag-aaya ko na lamang sa kanya matapos kong maisarang maigi ang pinto namin. Nang gabing yon ay hindi na ulit ako nakatulog pa at magdamag kong binantayan ng asawa kong buntis. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng inis sa sarili ko ng mga oras na yon. Kung siguro ay hindi ako nanlilibre ng sakay, ay hindi namin mararanasang aswangin ng asawa ko. Yan ang tumatakbo sa isipan ko magdamag. Hanggang sa nagliwanag na lamang ang paligid, ay gising na gising pa rin ang diwa ko at hindi maalis-alis sa isip ko ang nakakatakot na itsura ng matandang babaeng sumilip sa bintana namin. Hanggang dito na lang po muna ang kwento kong ito, Sir Mark. At isusunod ko po kaagad ang isa ko pang karanasan na karugtong lang din ng kwento kong ito. Maraming salamat po sa pagbabasa ninyo. Sana ay magkaroon ng pagkakataon na mabasa ninyo ang kwento kong ito sa YouTube channel nyo. Muli po, maraming salamat.